Kaya sa panukalang aking pong inahain, nais ko pong maitulak na mabigyan araw-araw ng isang full fortified meal ang mga public school students mula kinder hanggang senior high sa buong durasyon ng academic year. Kahapon po, napakaganda po ng usapan namin ni Senator Bam patungkol po sa kalagayan ng edukasyon sa ating inang bayang Pilipinas. At napakaganda po nung pinuntahan ng aming usapan na sana ay magkaroon din tayo ng mga hakbangin patungo naman doon sa ating kabataan na manumbalik sa pagmamahal sa kanilang kalikasan. Kanina nga po ay muli po nating binalikan habang nagsasalita yung ating mahal na senador galing sa Tarlac. Marami pong nanumbalik sa ating alaala na yung ating po mga kabataan ay masyado nang nalululong sa mga masasabi po natin, lalo yung pagkakalikha ng smartphone na yan, laging nakaharap na lamang doon sa kanilang mga smartphone, pati po sa mga malalayong lugar, nabigyan pa ng mga magulang ng kanilang mga cellphone, nandun na lang lagi po ang kanilang atensyon. Sana po sa aming pong pag-uusap kahapon ay mabigyan po ng pagkakataon yung ating kabataan matutumuli na bumalik sa lupa. Yung kanila pong pagtatanim, agrikultura, matutunan po silang mabuhay uli na sa kanila pong kakayahan ay masuportahan nila ang kanilang mga sarili. Yun lamang po. Ako po ay saludo po sa inyo, Senator Bam. Maraming salamat, Senador Padilla. Senador Aquino. Yes, we'd like to thank the gentleman from Camarines Norte. Maraming salamat po, Senator Padilla. At isasama po natin ang usapin tungkol sa kurikulo dito po sa mga susunod na hearing at masasama po dyan ang usapin tungkol sa kalikasan. No? Nung ako po ay grade 4, alam ko may 4-H club kami, may kailangan ng planting, Boy Scout, no? Tree planting, napakaraming mga ginagawa po para mapalapit sa kalikasan. At maganda nga po na mapag-usapan po yan. Maraming salamat po. Thank you po, Mr. President. Majority Leader. Mr. President, Senator Win Gatchalian and then Senator Rafi Tulfo are also seeking the floor. I move that they be recognized. Senator Win Gatchalian is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, this is not an interpellation, but I just want to manifest my full support to the privileged speech of Senator Bam Aquino, and I'm very happy that there's another education champion joining the halls of the Senate. And I was listening intently to his speech earlier. Alam niyo ho, ang Year 1 report is 400 pages, and Year 2 report is 400 pages, yung EDCOM yearly report. And obviously, binasa ho ni Senator Bam all 800 pages to come up with very targeted recommendations on how to address our education crisis that we are experiencing in our country. So I'm very happy to hear that he is ready to address all of these issues, and we fully support him in his quest to give our students, our learners, the best education possible. So congratulations. Thank you, Senator Gatchalian. Yes, Senator Aquino. Yes, Mr. President, nais ko rin po magpasalamat kay Senator Gatchalian. We already spoke during the campaign period kung gaano po ako humahanga talaga, no, pagdating po sa kanyang trabaho dito po sa Senado, especially pagdating sa edukasyon. So much so that I requested him yesterday if he can be my vice chairman for the Committee on Basic Education. Hindi ko lang kung pumapayag na siya. Pero My honor, Mr. President. para meron pong continuity, no, yung mga reformang ginagawa, ang mga nailabas ng EDCOM. By the way, Mr. President, the EDCOM report, I will repeat what I said earlier. Yung pagka-honest ng EDCOM report, yung pagka-prangka niya, pagdating sa mga problema natin, napakagandang simulain para sa mga reformang ito. Kung yung EDCOM report po, gin-loss over lang yung mga problema. Kasi some reports, ganyan po, no? Kung ganun po yung nangyari, hindi ho tayo uusad. Pero dahil yung report pong ito at lahat ng mga commissioners na nandito, nagtulungan, naging tapat at naging prangka sa mga nakikita nila, palagay ko po may chance talaga tayong mapatupad yung mga reformang kailangan natin. So again, Mr. President, I'd like to thank Senator Gatchalian for all of the great work that they've done. Salamat, sir. And Mr. President, just to put on record that Senator Bam is now the co-chair of the EDCOM, so I can see that EDCOM will be working doubly hard
until the end of the year because its life is until end of the year. But definitely, nakikita ko po na marami tayong mariresolve dahil meron ho tayong isang chairman ng basic education na talagang ang puso niya ay para sa ating mga bata. So, congratulations. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Gatchalian. Majority Leader. Yes, Mr. President, Senator Rafi Tulfo is also seeking the floor. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Rafi Tulfo is recognized. Thank you, Thank you, Mr. President. I would like to associate myself with the privileged speech of Senator Bam Aquino. It is very timely as another school year begins, and once again we deal with the problems of our public education system. Nandiyan na yung nationwide classroom shortage na 165,000. Kulang na kulang po talaga ang classroom para sa tinatayang 27.6 million enrollees mula elementary hanggang senior high school. At may shortage rin na 56,050 sa bilang ng mga guro. Ngayon, nalapit ng budget season, siguraduhin po natin sana ang bawat sentimo na ibubuhos natin sa edukasyon ay mararamdaman ng ating mga mag-aaral. Pero maliban po sa problemang ito, nais ko pong ikatok sa ating chair ng Committee on Basic Education, kay Chair Senator Bam Aquino, ang mga problemang nakakarating sa akin ng personal na sana ay matugunan natin ngayong 20th Congress. Una na po rito ang hindi pagpasok ng mga mag-aral sa kadahilanang wala silang sapat na pangbaon na pagkain. Ito po talagang laging inilalapit sa akin ng mga magulang, ng mga estudyante sa public school, sa elementary, na hindi sila nakakapasok dahil gutom sila. Wala silang makain. Nung gabi, wala silang makain. Pagdating umaga, wala makain. Kaya hindi na po kapasok, nag-absent na lang. Ayon sa Republic Act 11037 o ang masustansya pagkain para sa Batang Pilipino Act, bibigyan ng 45 meal for not less than 120 days per year ang mga mag-aaral ng public elementary schools. Hindi po ito sapat. Kung gusto nating masuportahan ang ating mga mahihirap na mag-aaral, kailangan po nating tugunan ang problema ng kagutuman. Hindi makakapag-isip na maayos ang mga estudyante at marami na rin hindi sila po makapasok dahil nga po sa kulangang sa pagkain at wala ng sustansya ang kanilang kinakain kung meron man. Kaya sa panukalang aking pong inahain, nais ko pong maitulak na mabigyan araw-araw ng isang full fortified meal ang mga public school students mula kinder hanggang senior high sa buong durasyon ng academic year. Ang susunod po nais kong matugunan ay ang paulit-ulit na insidente ng bullying sa mga eskwelahan. Silipin po natin saan tayo nagkulang at talamak na rin po ang bullying, especially sa elementary and high school. Kailangan magkaroon ng sapat na sistema upang mapigilan ang bullying para hindi lamang ito reactive at puro suporta sa mga biktima. Prevention po ang mas mahalaga. At sa huli, bilang Chairperson ng Committee on Public Services, aking pong tututukan ang problema ng internet sa ating mga public schools, lalo na sa mga malalayang lugar na mahirap abutin. Malaki po ang tulong ng internet para sa mga paaralan, lalo na po kung kailangan mag-switch sa online class dahil sa mga sakuna sa iba't ibang lugar at para dumami rin po ang makikipag-avail ng mga online open universities na available sa ating mga kabataan. Again, thank you to our dear colleague, Senator Bam, for advocating for our youth and their future. I'll be more than happy and ready to support you. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Rafi. Yes, Senator Aquino. Mr. President, Nais ko lang magpasalamat, Mr. President, sa aking bagong seatmate, Senator Rafi Tulfo. Yung isa po niya na nabanggit na hindi ko po nabanggit sa aking speech, yung bullying. Sa totoo lang po, nasa top recommendations yan, Senator Win, di ba, ng EDCOM report. At hindi pa rin namin nahanap kung ano yung pinakaakmang solusyon dito, kaya hindi ko muna napag-usapan. Pero siguro po, pwede natin pag-usapan ano ba yung magandang panukala para ma-address ito o baka naman meron ng plano ang DepEd pagdating po sa problemang ito. But for the record, gusto ko lang pong banggitin, yung problema ng bullying is one of the top concerns of the EDCOM report. And we will also do our best to find the solution here. Salamat po. Salamat, Senator Tulfo. Thank you po. Thank you, Senator Mr. Aquino. President, last but not the least is the gentleman from Taguig and Pateros, no other than Senator Alan Peter Cayetano. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Alan Peter Cayetano is recognized. Thank you, Mr. President, and with the permission of the good gentleman from Tarlac and as Senator Win described, another champion for education. Excuse my voice, Mr. President. I'm praying to be charismatic but woke up asthmatic. So medyo
masama yung sa chest, but I cannot help but stand up because kung ano man nararamdaman ko does not compare really with the state of education. At gusto ko rin pagbigyan yung dati natin na Senate President Mig Subiri na nagsabing dapat mas maraming discussion talaga sa floor. Diba? So if the gentleman from Tarlac would allow me only 2 questions. Of course, Mr. President. Sige. First of all, I thank God that you were the first to speak, and the first topic is education. I know there are a lot of political issues like the impeachment, the budget, the SONA, contra SONA, but I think all of us will agree not only should the highest budget allocation go to education, but the highest priority, no? Even if you talk on the spiritual side values, dapat yan sa education pa rin. Prime Minister Lee Kuan Yew solved many of the problems of Singapore with a 5 and 10-year plan in the basic education sector. So my question, Mr. President, is this. Together with His Honor and many of us, we were here during the time na diniscuss yung K-12. And if you remember, dalawa lang kami ni Senator Trillanes ang nag-object among the present here who were part of that. I think the whole world went K-12 except 2 other countries. But one of those 2 other countries is top 4 in education in the whole world, no? And then minention din kasi kawawa naman mga engineers natin, they will need another 2 years, etc. But when we computed that, that was less than 1%. And the basic objection is, kung baga sa kotse, galing sa karag-karag na vintage na I won't name a brand kasi lahat naman ng brands ay maganda. Suddenly, right before K-12, parang Lexus or Mercedes-Benz na tayo. To be fair to the former president, ang daming naayos sa education. Yung innovations niya sa bidding out the classrooms as a whole, yung pagtaas ng sweldo ng teachers. I mean, we have to give it to him, to Brother Armin, they did that, no? But they proposed a giant step to K-12. Unfortunately, many of the things we predicted then, one, hindi masosustain. Even Sensani, who I'm happy is now the DepEd Secretary, and of course it was his father who was the main proponent of this. Ang promise kasi nila, number 1, after graduating high school, pwede ka na magtrabaho, parang Germany. That means yung track, kompleto. Yep. So, sa SONA, in-announce ng Presidente, pag senior high ka at gusto mo na mag-electronic or electrical, hindi yun yung promise sa K-12. Ang promise sa K-12, first year high school pa lang, junior high school, may track na. Whether yan ay sports, whether yan ay sa fashion, sa creative, sa pananamit, sa computers, internet, no? Hindi sa 5th year. Hindi sa 4th year, sa 5th year. Nandun pa lang yun yun yung pangako. Another pangako is that the GE subjects na lahat tayo na nag-college ay nadanasan natin yan. It was 80% or 70% of our first 2 SEMs. Ililipat yan sa high school para ang mga college ay nangako na i-cut to 3 years. Ngayon, kailangan pa natin ng win-win solution through Senator Win by filing a bill to force them na magbawas. So, noong time ko po, I think 18 units full load kami, 21 units okay pa rin, hindi pa overload, 23 units yung overload. Eh ngayon, Senwin, ano ba, 20, 26, 28, basta yung units. So, yung promise ng K-12, baliktad pa yung mga nangyari. And I can go on, and I know you agree, I had the chance to hear some of your comment speeches, more on social media than on the campaign, no? So, right in front of you is a senator who loves to be loved and loves to be hated. Senator Jinggoy Estrada. So, the same goes for his proposal to get rid to K-12. Some parents, some PTA associations, some local government, some media practitioners love the idea, some hate the idea. So I know this is going to be a long discussion, but I'm really curious what you have in mind, sir. Are you for the abolition of the K-12 or are you for the full implementation? What are your, Yes. in a nutshell, leaning towards? Thank you, Mr. President. Yung problema ho sa K-12 directly affects the employability of our students. At
malinaw po yung posisyon natin na ang pagtatrabaho sa dulo ng edukasyon mahalaga. No, mahalaga na pagkatapos ng educational journey mo, may trabaho ka, no? You should be employable, you should have the skills that that are needed to be hired. And one of the bills that we filed, pinapalapit po niya yung mga eskwelahan at yung curriculum dun sa mga employment opportunities. This directly will affect the grade 11, grade 12 system. So maganda po ang pangako ng grade 11, grade 12, pero alam natin hindi po yan ang natutupad on the ground, no? Kung may reforma na pwedeng gawin para maging employable yung mga estudyante natin, then maybe it deserves one more shot. But kung talagang hindi kaya, then we will tackle the solution suggested by Senator Estrada. So ang mangyayari po dito, maghihearing po tayo, and we will hear everyone's position on the matter. The position from our fellow senators here, mga eksperto, from DepEd itself, apektado rin dyan siyempre ang CHED at ang mga kolehiyo, and hopefully we can come to a solution na malinaw, no? At this point, lahat po tayo nagbibigay ng solusyon, magandang pakinggan yan, wala pong off the table, everything is on the table, mapag-usapan, and as a committee, as a body, we can come up with the reforms together. But definitely, hindi solusyon yung walang gagawin. The solution is not doing nothing. Kasi kung wala tayong gagawin, tuloy po yung problema natin dyan. We have to do something. No? I agree with you 100%, but I feel... If I may, with the Yes. indulgence of my two colleagues, if I may be recognized, Majority Mr. President. Mr. President, just to point out something, Mr. President, because I cannot help but butt in, Mr. President, with regard to the challenges that we are facing in implementing K-12 program. Mr. President, in some countries right now, they're already talking about including the artificial intelligence subjects in all in a curriculum of the secondary and basic education, Mr. President. You can go to China and they're already implementing it. Until now, in the Philippines, we are still talking about debating on mother tongue use. What I'm just trying to point out, Mr. President, is that in some areas where K-12 is being implemented, for example, and the promise is you will get a job as soon as you finish K-12. But in some, I would not say some, but in many places of the country where there's no resources, educational facilities. For example, Mr. President, you talk about AI, you talk about robotics. 2 years ago, I was in Singapore and I met Robot Ella, a barista who can do 200 cups of coffee in an hour. But 2 months ago, it's already here in Mega Mall. So if we're not going to do something about it, if the schools, the basic education facilities are not ready, then we will only continue to offer hair cutting, massage therapy, which I don't, wala po akong ano doon, no? I'm not against the course. Pero kung yun lang po lagi, Yes. at yun lang yung idinala sa isang particular community, then walang upskilling, walang retooling, then the problem will continue to arise, especially with the rise of artificial intelligence. So just to point out, Mr. President, the importance of really looking into this, and I don't think, I don't agree actually, Mr. President, of abolishing K-12. But if we are not going to implement it properly, then that's the only thing we can do right now, probably think about. But abolishing or going back to our usual yung limited time, Mr. President, in the basic education, baka ho, babalik na naman tayo doon sa dati at hindi tayo mag-move forward. Just to put that on record, Mr. President. Mr. Thank President. you, distinguished colleague. Thank you, Senator Cayetano. Thank you, Chairperson. Mr. President, just to... Please Yes. proceed. Mr. President, ang nangyayari po kasi, yung pagpili ng mga kurso, hindi siya base sa job market information. So, actually, hindi pa nga yung available eh. Kadalasan po yung nangyayari, kung ano yung gusto ng mga magulang, kung ano yung gusto ng mga tao, hindi po kung ano yung base sa mga available jobs in the area. So, yung isang batas po na na-file po, isang bill na na-file po natin, si STEP Act, School to Employment Program, binubuo po yung labor market information na siyang magbibigay ng datos sa mga eskwelahan, both in high school and in college, para yung mga kurso pwede pong
ma-rationalize, no? Sa gayon po, mas sigurado yung pagtatrabaho ng mga kabataan natin kasi yung kurso na tinitake up nila, talagang may opportunity na magtrabaho dun sa lugar. Ang nangyayari ho ngayon, base sa survey, base sa kung anong gusto, in the end, hindi nagmamatch. Kung may natutunan mang skills, baka kailangan umalis pa dun sa munisipyo, dun sa syudad, or worse, hindi rin siya yung mga skills na hinahanap ng merkado. So magsisimula po talaga yan sa integration ng ating labor market information. Alam ko po, the majority floor leader is the expert on technical vocational matters here, no? So alam po niya na ang TechVoc schools, kadalasan meron niyang labor market information para yung offerings po nila, swak talaga sa pangangailangan. Kung nagagawa po yan ng TechVoc institutions natin, ba't hindi nagagawa ng ating mga senior high school na siyang nagbibigay rin ng NC1 at NC2 certification? So marami ho talagang reformang kailangan gawin, and we would welcome the expertise of the good majority floor leader during the deliberation. So maraming salamat po, sir. Salamat, Mr. Sir President, just to react to the gentleman from Tarlac saying we cannot do nothing. Okay, let me agree with him 101%. And to be fair to all our past presidents, I don't think they're not doing nothing. My point is we have to do something radical. Yeah. Kasi mabigat masyado yung problema. For example, in Metro Manila and many highly urbanized places, what we're talking about, job matching, etc., ganyan, malayo pa yon. Bakit? Half day lang sila eh. 3 oras lang, 4 na oras. Wala ng classroom, kulang na ng teachers. Pwera pa yung 1 linggo na walang pasok dahil bumabagyo. Karamihan sa kanila, wala rin naman tablets or Apple computer labs or anything like this, no? So the problem is really much more basic. The problem, that the bigger parts of the problem goes back to pre-K to 12 eh. Nabanggit ko kanina, bakit ngayon mas maraming more than 18 units. Lumalabas sa EDCOM, 122 units ang college eh. So 122 divided by 3 years, that's only about 40 units per year. So kaya naman pala ng 3 years. Bakit? The longer you ask a parent to sustain yung pag-aaral ng bata, the bigger the chance na mag-drop out. In Taguig, we have a 100% scholarship program. Pagka-graduate mo ng high school, we'll give you automatically 15,000 para makapag-enroll, whether TESDA yan or college. If it's a center of excellence like UP, we'll give you 50,000. Kung teacher ka, or police will give you 80 to 120,000 magmasteral. But you know, you check the dropout rates, comparable pa rin sa ibang lugar. Kasi nga yung scholarship program natin at pinagyayabang natin full scholarship, 30% lang yun ang gastos eh. Yung out of pocket is 70%. And the additional kindergarten, which is good ang kindergarten, 100% good. But yung additional 2 years, tapos yung nag-additional 2 years ka nga, half day ka naman. Ano yun? Diba? So again, I know this is going to be a long discussion. Mr. Testdaman, Mr. Trabaho ng Senado stood up. I remember we were discussing how much, Brad, is the budget now of TESDA compared to when you were TESDA? Times 3 na? Times 4 na? At it's times 3 na. Ang pangako nun, yung TESDA i-integrate sa high school. Ngayon may 3-year course na yung TESDA, naging CHED na rin ang TESDA eh. Tapos may mga course ang TESDA, sing mahal na rin ng mga college. You know? So again, I say all of this with passion because nga, you know, I saw it before my eyes eh, kung ano yung successful, pero kung ano din yung dumudurog sa sistema. But the solution is there, but we have to be radical. 165,000 schools, binanggit to ng EDCOM, school classrooms. Binanggit to ni Senator Tulfo, I guess, sobrang dami na nagsusumbong sa Tulfo, kaya buti, madadalawa na Tulfo natin. So mahahati na po ang trabaho sa mga nagsusumbong sa atin. You know, Senwin and I, hindi po ako magaling mag-compute, no? But you have to hand it to Senwin. Not only is he very good in education, singkit din, kaya magaling din sa calculator, magaling sa math, sa business. Alam nyo, kinocompute namin, kung sa 1 million Senwin, 165 billion lang yon. That's almost half or 2/3 lang nung baha budget ng DPWH. Exactly. 1 trillion yung budget ng DPWH. Gusto nyo tapusin in 1 year ang kakulangan sa classroom? Medyo bitin pa yung 165 kasi sa Metro Manila, walang lupa. But the point is, I'm agreeing with you, sir, but I think the task of this 20th Congress is not only for change or to do something.
but it is really the radical change that is needed, the hard decisions, putting our money where our mouth is. I campaigned in my first term in 1998 telling may kababayan in Taguig, tiisin muna natin na napuputikan ang paa natin. Minsan nagkakaroon ng alipunga dahil sa baha. Pero gawin natin lahat ng classrooms natin. And now, awa ng Diyos, maganda edukasyon, mga nagtatrabaho sa BGC, mga taga-Taguig. But kung inuna namin ng inuna yung flood control, and it's hard to be in a flood, 3 months kung paano kaming bahain before, no? But to go to my second question, dahil matalas na ang tingin sa akin nung dating Senate President natin at napaka-importante, and I support his privilege speech, but it's in connection with that, no? When Isabong happened, and now I can tell the story, that was one of the reasons that there was a clamor to remove me from the speakership because I refused to even calendar the franchise of Isabong. I knew how addictive and kung gaano kalaking problema yan, no? So ngayon, wala nang pogo, thank God, and thank you everyone here who worked on that. Having said that, pinag-iisipan pa ng Malacanang kung ano ang epekto at anong balance ng online gaming. So my question is this, because nga I'm eager to hear Senator Subiri, former Senator Subiri, but shouldn't CHED and TESDA and DepEd, not only kay Sen Sani now, I said this during the time of VP Sara, I said this during Duterte administration, shouldn't they weigh in? Kasi can you imagine, sasabihin ng PAGCOR, we're making 50 billion. Tapos ang mga bata, tuturuan mo, kulang-kulang tayo ng mahigit 1 trillion, papayag ka sa 50 billion na kikitain, tapos ang mga bata, tuturuan mong hard work, mag-aral ka, huwag kang magsusugal. And then pag uwi nila, yung driver na sumusundo, nagsusugal. Sa church, kahit kahapon sa anong Monday, di ba? May nanonood na sabong habang binoboto yung speaker. So, do you feel, no, as one of the champions of education that despite being in the same cabinet, certain members of the cabinet that deal with our children, no, and deal with values should have a hard stand? I agree. Thank you. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.